Magandang hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Umabot na sa 8 ang patay sa pananalasa ng bagyong Karina at epekto ng habagat. Ayon po yan sa NDRRMC. Sa Metro Manila, binaha agad ang maraming lugar. Pinarwisyo ng mataas na baha ang mga taga-Navotas, tumirik sa kalsada ang ilang sasakyan. Napilitan namang lumusong sa baha ang ilang residente. Ganyan din po ang sitwasyon sa bahagi ng Santo Domingo sa Quezon City. Tanging malalaking sasakyan lang ang nakakadaan. Ang isang lalaki binuhat na lang ang kanyang bisikleta habang may nakuha pang maglinis ng motor sa gitna ng baha. Sa Isa Puting Bato naman, sa Tondo, Maynila, nawala ng tirahan ng ilang residente matapos hampasin ng alon kasabay ng malakas na ulan. Sinabayan pa po yan ng high tide kaya nasira at inadod ang mga bahay. 25 pamilya ang inilikas. Pansamantala silang tumutuloy sa Delpan Evacuation Center. Sinalanta rin ng matinding baha ang ilang probinsya sa Luzon, bunsod rin ng masamang panahon. Sa videong ito, makikita na umapaw na ang tubig sa ilog sa barangay Monte Claro sa Occidental Mindoro, kaya inabot na ng baha ang tulay. Binaha rin ang mga kalsada at nalubog ng ilang bahay. Aabot na sa 100 pamilya ang apektado ng baha sa naturang barangay. Apektado na rin ang mga magsasaka matapos malubog sa tubig ang kanilang mga sakahan. Napilitan namang lumusong sa baha ang mga batang ito sa Kalumpit, Bulacan. Sa bayan ng Balagtas, may gumamit na ng bangka dahil sa mataas na baha. Ayon sa lokal na pamahalaan, sumabay pa ang high tide sa lugar sa malakas na buhos ng ulan na dala ng bagyong Karina. Sa Subig, Zambales naman, bumagsak ang isang poste ng kuryente dulot ng malakas na hangin at ulan sa barangay Kalapandayan. Pansamantalang nawala ng kuryente sa lugar. Wala namang napaulat na nasaktan sa insidente. Kapapasok lang po na balita, inanunsyo ng Malacanang ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa Metro Manila. Simula po yan kaninang 2:00 ng hapon. Wala na ring pasok sa lahat ng tanggapan ng gobyerno. Samantala, tulad po ng ating naiulat, marami na namang lugar sa Metro Manila ang binabaha dahil sa malakas na buhos ng ulan. At alamin natin ang latest live mula sa Taft Avenue sa Maynila. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, ano ang sitwasyon dyan? Mataas pa ba ang baha dyan sa Taft? Oo, Ruth, actually hanggang gutter deep na baha ang namemerwisyo pa rin dito sa bahagi ng Taft Avenue, corner UN Avenue. Ipakita ko sa inyo yung sitwasyon, no? Talagang ang mga motorista talagang kailangan magdahan-dahan muna dahil nga mataas pa rin yung tubig sa lugar. Ang sabi ng mga nandito, talagang kaninang umaga bumuhos ang malakas na ulan kaya nagresulta na nga ng pagtaas ng tubig. Buong umaga at ngayon talagang pahirap sa mga motorista at pedestrian itong nararanasan ng pagbaha. Dito pa lamang yan sa UN Avenue. Umaabot yung baha hanggang sa may Pedro Hill route, no? Kaya naman talaga yung mga motorista kung hindi gumigilid, nagpapatay muna ng aircon dahil nga para hindi masira yung kanilang sasakyan. Ang mahirap dito yung mga malilit na sasakyan, inaabot hanggang kalahati ng gulong nila yung taas nga ng tubig. Ang ilan nga rin sa mga pedestrian na nakakausap natin dito talaga nagsuspend ng araw ng pasok yung kanilang mga pinagtatrabahuhan, lalo na yung mga sa gobyerno, kaya ngayon talagang pahirap sa kanila na mag-commute dahil nga mataas yung tubig. Ang sabi ng mga residente rito at saka ng mga nagtitinda, yung taas ng tubig na yan, inaabot daw ng hanggang 2 or up to 3 hours bago mag-subside sa normal na panahon, no? Kapag yan ay hindi na talaga bumuhos ang ulan, pero oras na bumuhos pa ang ulan, malabo daw humupa itong baha agad-agad. Yung taas ng tubig na ito, Ruth, nakaka-apekto na rin sa mga nagtitinda dito sa area dahil nga talagang wala silang choice kundi umalis muna sa lugar. Sa mga oras na ito, hindi naman na bumubuhos ang malakas na ulan, pero patuloy pa rin nakakaranas ng mga pag-ambon sa ilang mga areas dito nga sa Maynila. Pero yun nga, ang sinasabi kasi nila kahit daw hindi na umuulan, aabutin pa ng mga 2 to 3 hours bago pa bumaba yung tubig dito sa area. Ruth.
Mon, ito nga kaka-announce lang natin na suspended yung klase sa buong NCR sa lahat ng levels. Kasi alam ko yata dyan sa Manila, hindi naman sakop yung college kanina doon sa suspension. Kamustahin ko lang yung lagay ng mga estudyante. Nako yan, ngayon talagang kanya-kanya sila ng pagko-commute, no? Pagpapalit muna ng sapatos into tsinelas, talagang lahat nahihirapan kasi nga paglabas nila ng eskwelahan, hindi lang mga estudyante root, kundi pati na rin yung mga nagtatrabaho sa mga schools, no? Lahat sila kailangan magtiis muna dito sa baha na sasalubong sa kanila, lalo na sa mga nagtatrabaho at nag-aaral dito sa Maynila. Yan ang pinakapahirap sa kanila ngayon, lalo't magsasabay-sabay din yung pag-uwi nila, gaya kahapon ng kwento ng mga nakausap natin mga pedestrian at mga nagtatrabaho na inabot daw ng 4 hours bago sila makauwi sa kanilang bahay dahil nga sa pahirapan namang makasakay pauwi sa kanilang mga bahay. Maraming salamat, Mon Gualvez. Samantala, lumakas pa ang bagyong Karina habang kumikilos pahilagang bahagi ng Philippine Sea. At para bigyan po tayo ng update sa lagay ng panahon, makakausap natin si Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang hapon sa iyo, Veronica. Magandang hapon din po sa inyo, pati na rin sa ating mga taga-subaybay. Anong update natin dito sa bagyo at mga lugar pa ba na may storm warning signal? Opo, yung update po natin kay Karina kanina alas 10 ng umaga, ito ay nasa layong 320 kilometers, silangan ng Basco, Batanes. Nagtataglay ng lakas na hangin na 140 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na posibleng umabot sa 170 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong Hilaga sa bilis na 15 kilometers per hour. And then, para naman po sa inyong second question, kung meron tayong nakataas na tropical cyclone wind signal, meron po tayong signal number 2 sa may Batanes at signal number 1 naman po sa nalalabing baha or sa signal number 2 sa Itbayat, Batanes, Basco, Batanes, Mahatao, Batanes, Huyugan, Batanes at Ibana sa Batanes din. Signal number 1 sa nalalabing bahagi ng Batanes sa may Sabtang, sa may Cagayan kabilang ng Babuyan Islands, eastern portion ng Isabela, northern portion ng Apayao, northern portion ng Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, Polillo Islands, Calaguas Islands at ang northern portion ng Catanduanes. Veronica, itong medyo nasa northern part siya ng bansa, no? Pero ito bang nararanasan na pag-ulan dito? Bagyo ba ito or habagat? Paki-explain mo lang sa amin. At gaano katagal pa natin ito maaasahan? Opo. So, kung makikita nga natin, base nga sa lokasyon, nasa may east to ng Basco, Batanes. Pero, etong bagyong ito ay enhance o napag-iibayo nito yung southwest monsoon o habagat. So ang nagiging resulta, nagiging maulan sa atin dito sa may Metro Manila, pati na rin sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So inaasahan natin maulan sa Metro Manila yung mga intense na mga pag-uulan today until tomorrow. And then pagdating ng Thursday, maulan pa rin naman, although hindi na katulad ng mga nakaraang araw. And then by Friday, improving weather condition na po tayo. By Friday, yung sinasabi mo, yan na ba yung paglabas din ng bagyo sa PAR? Or kailan inaasahan? Opo. Based po sa ating pagtaya, inaasahan nga natin Wednesday po ng gabi until Thursday early morning, posibleng maglandfall ito sa may Taiwan area. And then, after nito maglandfall sa may northern Taiwan area, posible itong lumabas na ating PAR a few hours later. Huli na lang siguro kasi may binanggit na rin kayo in the past na posibleng as early as August ay magsimula na yung La Nina. Ito na ba yung, nakikita nyo ba yung ganyang pattern na? Baka hudyat na yan ang pagsisimula ng La Nina? Sa ngayon, ito kasing sa La Nina, ina-assess ito ng mga kasamahan nating climatology. So, kailangan, depende din po sa pagsusuri po nila kung ito po ay dahil po sa La Nina. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Marami pang aabangang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Balikan po natin ang balita naman kaugnay sa SONA ng Pangulo kahapon. Positibo ang naging pagtanggap ng mga senador sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na tuluyan ng iban ang lahat ng pogo sa bansa. Ang PAGCOR naman, susundin daw ang utos ng Pangulo pero meron din silang agam-agam. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez.
Effective today, all pogos are banned. Itinuturing na malaking tagumpay ni na Senator Risa Ontiveros at Sherwin Gatchalian ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na iba na ang lahat ng pogo sa Pilipinas. Silang dalawa ang nangunguna sa investigasyon ng mga pogo sa Senado. Tagumpay ng lahat ng mga whistleblower na nagrisko ng buhay nila para i-expose ang pogo. Tagumpay din kung nakayanan ng nakarang administrasyon magbukas sa bansa natin sa pogos. Kakayanin dapat ng kasalukuyang administrasyon patigilin iyan. Very decisive. Kailangan natin ng decisive leaders dahil nakaharap tayo sa maraming mga problema. Kung Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR naman ang tatanungin, susundin daw agad nila ang direktiba ng Pangulo. Pero nangangamba sila para sa higit 42,000 daw na mawawalan ng trabaho. Bukod pa sa posibleng pagdami ng iligal na mga pogo. Siguro kailangan talaga ang pakikipag-ugnayan sa law enforcement agencies. Para nang sa ganon, actually ngayon wala na magiging problema. Lahat na nag-ooperate na illegal, bawal na. Our bloodless war Bukod sa pogo, tinalakay rin sa SONA kahapon ang gera kontra droga. Hindi raw kailangan maging madugo ang kampanya para rito. Ayon sa isang political expert, malinaw na patama ito kay dating Pangulong Duterte. What the President is trying to show here, I believe, is that the drug war can be continued, it can be sustained, and it could even create or register a considerable level of success without necessarily resulting into bloodshed. Nabanggit din ng Pangulo ang reforma sa edukasyon, gaya ng digitalization at pagtutok sa career progression ng mga guro. Bagamat mas pabor sila na mas tutukan ng kakulangan sa classrooms, ikinatuwa pa rin ang Makabayan Block na kasama ang mga guro sa prioridad ni Marcos. Marami talagang mga teacher ang hindi napopromote. Kaya maganda yung maaprubahan itong career progression na pinag-uusapan na namin dito sa Kongreso para yung mga teachers natin ay hindi na lang manatili talagang nasa basic position, yung teacher ones. Ang mga ito ng haring araw, hindi nauubos. Pinalakpakan din ang pagtalakay sa SONA ng issue ng agawan sa teritoryo. Giit ng Pangulo, hindi kathang isip ang West Philippine Sea na mananatiling sa atin. Nangako siyang poprotektahan ang mga teritoryo at hindi hahayaang makompromiso ang soberanya ng Pilipinas. Para sa isang security expert, natumbok ng Pangulo ang nais marinig ng publiko tungkol sa issue. Sinabi nga, diplomacy is the first line of defense. At yung talaga ang dapat na ginagawa natin, makipagdiplomasya. Maging ang dating tagapagsalita ni dating Vice President Leni Robredo na si Barry Gutierrez bilib sa ulat ng Pangulo at sa paninindigan nito na ipaglaban ang ating teritoryo. Ayon naman sa Akbayan Party, pinakinggan ng Pangulo ang sama-samang adhikain ng sambayan ng Pilipino na igiit ang ating karapatan sa ating teritoryo at pagtatanggol sa pambansang interes. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Samantala, mag-aalok naman ng trabaho at livelihood programs ang Department of Labor and Employment sa mga mawawala ng trabaho kasunod ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos na tuluyan ng ipasara ang lahat ng pogo sa bansa. Ayon kay Labor Secretary Benny Laguesma, hindi lang basta trabaho ang kanilang iaalok, bibigyan din ng upskilling at retraining ang mga maapektuhang manggagawa para mas madali silang makahanap ng trabaho dito sa Pilipinas at abroad. Nagsasagawa na rin ng profiling ang DOLE para malaman kung anong trabaho ang angkop sa bawat pogo employee. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Lalaking lasing umano, timbog matapos hampasin ng baril ang isang tambay sa Maynila. Lalaking nasa pool sa CCTV na nanloob umano sa isang bahay sa Alfonso, Cavite, arestado. At birthday greeting ni Catherine Bernardo kay Dominic Roque, usap-usapan sa social media. Yan ang mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.